Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 136 ng International League. Dahil nga sa ipinamalas na husay nitong si Hanamichi, nagawa niyang mapigilan ang binabalak na pagpuntos ng Ryukufu na labis na ikinamangha talaga ng buong manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota sa kanilang basket. Mga kasama, kalma lang tayo. Kailangan nating mga puntos para mahabol na ang score nila. Kaya naman, maging alerto lang kayo dahil pupuntos tayo. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang sila Michael at Hanamichi naman ay naggigit-gita na sa ilalim ng basket. Nang biglang sumigaw itong si Hanamichi. Kulot! Ipasa mo muna sa akin dali! Dahil papakitaan ko lang ang may golden na buhok na to. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Masyado talaga mataas ang pride nitong si Hanamichi. Kaya naman, humanda ka na Michael. Dahil hindi yan titigil hanggat sa hindi ka sumusuko sa kanya. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Hanamichi. At nangawak na ni Hanamichi ang bola, agad naman niyang kinatawan itong si Michael sa ilalim ng basket. Sige Hanamichi, galingan mo at wag ka magpapatalo kay Michael sa ilalim ng basket. At patunayan mo sa kanya na ikaw ang pinakamalakas na power forward dito sa ligang ito. Yan ang sigaw ni Ayako, habang si Michael at Hanamichi naman ay nagigit-gitan pa rin sa ilalim ng basket. Aba, hindi mo talaga matanggap na pinahiya kita sa buong manonood Michael Pwes, kung ganon, ipapahiya ulit kita at ipapamukha ko sa'yo na hindi mo talaga kaya ang isang henyong katulad ko. Yan ang pagyayabang na sabi ni Hanamichi. Ang ingay mo Hanamichi, umatay ka na lang sa akin dahil ngayon, ikaw naman ang ipapahiya ko sa buong manonood. Yan naman ang sagot ni Michael nang biglang tumakbo ng napakabilis si Ryota papunta sa loob ng basket habang si Kaoru naman ay nagulat sa galaw na ipinakita ni Ryota. Ano? Nagkat na naman siya at pinasok niya ang loob ng basket kahit wala siyang hawak na bola. Patay, naloko na. Hindi ko agad siya napigilan. Yan ang sabi ni Kaoru sa kanyang sarili. Hanamichi, ipasa mo sa akin dali, habang libre pa ako. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang si Hanamichi naman ay hindi pinansin si Ryota. Na biglang tumalon si Hanamichi at takmang gagawa ng isang jump shot. Kahit nasa harapan pa ito ni Michael. Ha? Hindi niya pinasa? Libre na ako Hanamichi, ano bang binabalak mo? Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Hoy Hanamichi, bakit hindi mo ipinasa ang bola kay Miyagi? Ano bang ginagawa mo? Tapos alanganin pa ang pwesto mo. Yan naman ang sigaw ni Takamiya. Habang si Hanamichi naman ay patuloy pa din sa kanyang jump shot. Nang biglang tumalon si Michael at sinabayan si Hanamichi sa ere. Huli ka ngayon Hanamichi. Masyado kang padalos-dalos sa desisyon mo. Para kang bata, hindi mo iniisip ang mga kakampi mo. Yan ang sigaw ni Michael. Sabay supalpal sa bolang hawak ni Hanamichi na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Ryukufu. Ayos! Nakabawi agad si Michael sa may pulang buhok na yon. Ang ganda ng block na yun Michael. Saktong-sakto ang timing mo. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang si Hanamichi naman ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang pambablock sa kanya ni Michael. Ano? Nagawa niya akong i-block? Buisit! Nakakainis ka talagang golden ang buhok. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang si Tochiya naman ay mabilis na kinuha ang bolang nasupalpal ni Michael mula kay Hanamichi. At nahawak na ni Tochiya ang bola. Agad niya naman itong itrinibol papunta sa kanilang basket. Habang ang kupunan ng Shouko naman ay hindi na nakareact pa. Dahil na nga sa gulat sa ginawang supalpal ni Michael sa ating bida. At nang nakalapit na itong si Tochiya sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok nito ang bola sa kanilang basket na naging dahilan para lumaki palalo ang kalamangan ng Ryukufu sa kupunan ng Shouko. Sa kabilang banda naman, biglang lumapit si Ryota kay Hanamichi. Hoy Hanamichi, ano bang iniisip mo? At bakit mo ginawa ang ganong kalokohan?
Alam mo namang libre na ako ah. Bakit ba hindi mo pa ipinasa sa akin ng bola? Nakakainis ka. Bumabalik na naman ang dati mong ugali. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang naiinis kay Hanamichi. Pasensya ka na, kulot. Gusto lang kasi patunayan sa golden na buhok na yan na ako ang pinakamalakas na power forward dito sa ligang ito. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi na ulit yun mauulit. Kaya naman Miyagi, pasensya na ulit sa nagawa kong pagkakamali. Tama lang yan. Hindi na dapat maulit pang muli ang pagkakamali na yon. Gunggong ka talaga. Ang dapat isipin mo ay kung paano tayo mananalo sa laban na to at kung paano natin mababawi ang kalamangan sa kanila. Hindi yung kung paano ka makakagante sa lalaking yon. Yan naman ang sabi ni Ryota ng painis kay Hanamichi nang biglang sumigaw si Akagi. Hoy Hanamichi, gunggong ka talaga. Umayos ka nga at huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Baka gusto mong palitan ka na ni Coach Hansai. Kaya naman, umayos ka dyan. Kung ayaw mong maupo na lang sa ating bench, tandaan mo, maraming pwedeng ipamalit sa'yo. Kaya naman, umayos kang gunggong ka. Yan naman ang sabi ni Akagi. Sa kabilang banda naman, itong si Coach Hansai ay biglang tinawag itong bida natin. Hanamichi, umayos ka ng laro. Dahil kapag naulit pa ang ganong laro mo, ipinapangako ko sa'yo na papaupuin na kita hanggang sa matapos ang laban na to. At huwag mong iisipin na nagbibiro lamang ako dahil seryoso ako, Hanamichi. Kaya naman, maging seryoso ka din. Yan ang pagbabantang sabi ni Coach Hansai kay Hanamichi. Opo, Tatang. Hindi na po mauulit. Huwag niyo po sana akong paupuin dahil gusto kong maglaro hanggang sa matapos ang laban na to. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Subalit, agad din naman siyang napahinto dahil agad na nakapwesto ang kupunan ng Ryokufu sa depensa. Nang biglang pinasa ni Ryota ang bola papunta kay Hanamichi at nahawak na ni Hanamichi ang bola, mabilis din naman itong binantayan ng mahigpit ni Michael. Hindi ka makakawala sa depensa ko, Hanamichi, at kahit na anong gawin mo, walang madali ang puntos na magaganap mula sa'yo. Yan ang sabi ni Michael na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay hindi na pinapansin itong si Michael nang bigla itong tumalon ng mataas sa takmang gagawa ng isang jump shot. Habang itong si Michael naman ay agad na sinabayan itong si Hanamichi sa ere. Sige Hanamichi, ulitin mo na naman yung kabaliwan mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo na kahit anong gawin mo, hindi ka makakapuntos sa depensa ko. Yan ang sabi ni Michael na talaga namang sinasabayan na itong si Hanamichi sa ere. Nang bigla nitong nakita si Ryota na mabilis na tumatakbo papunta sa kanilang basket. Kaya naman, hindi niya na itinuloy pa ang kanyang jump shot at bumawi na lang ito sa pagkakamali niya kay Ryota at ipinasa niya na lang ng mabilis ang bola papunta dito. Kulot, ikaw na ang bahalang tumapos dito. Dalian mo, huwag ka magpipigil sa mga manlalaro ng Ryokufu. Yan ang sigaw ni Hanamichi at nahawak na ni Ryota ang bola. Mabilis niya din naman itong i-dribble at agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup. At sa pagkakataon na to, dahil sa bilis ng cut ni Ryota at sa bilis na pagpasa ni Hanamichi, na libre ng bahagya itong si Ryota. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shoko. Ayos! Naison Hanamichi! Mabuti naman at naisipan mong ipasa ang bola sa may number 7 yung kakampi. Akala namin buburautin mo ulit ang bola eh. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Shoko. Nice pass Hanamichi at nice puntos kulot. Ang usay mo talaga. Ngayon, nakagawa ka na ng puntos. Tignan natin kung mamalitin ka pa ng kauro na yan. Sige Shoko, ipagpatuloy nyo lang yan. 2 puntos na lang ang lamang ng Ryokufu sa inyo. Siguradong kayang-kaya nyo na yung habulin. Ngayon, dumipensa na kayo. Pigilan yung makapuntos ang Ryokufu sa inyo. Go Shoko! Depensa! 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 Yan naman ang sigawan ng mga tropa ni Hanamichi. Habang itong si Ryota naman ay napabulong ng bahagya sa kanyang sarili habang nakatingin kay Hanamichi. Nice pa Sakuragi. Sa wakas at natuto ka na. Yan ang kaibigan ko. Maangas pero maaasahan. Sana magtuloy-tuloy na yan. Huwag kang maging makasarili sa laban. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang si Hanamichi naman ay biglang nilapitan si Michael. Hoy Michael! Hindi porket ipinasa ko ang bola, ang ibig sabihin na nun ay natatakot na ako sa depensa mo. Ito lang ang lagi mong tatandaan. Hindi pa tayo tapos, dahil babawian pa kita. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang sobrang seryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 136 sa International League.